Detalye sa unang gabi ng lamay ni Inday Barreto at pagkakaayos ng magkakapatid na Claudine, Marjorie at Gretchen. Nagsimula na nga ang pagsilip at pagbibigay ng kanilang huling paggalang sa pumanaw na ilaw ng tahanan at matriarch ng Barreto clan na si Mommy Inday Barreto. Nakaburol ang ina ng sikat na Barreto sisters sa The Chapels at Heritage Park, Taguig City. Ilang mga kamag-anak at kaibigan sa loob at labas ng showbiz industry ang bumisita kay Mommy Inday at dinamayan sa kanilang pagdadalamhati ang magkakapatid na sina JJ, Marjorie at Claudine na unang nakitang present sa burol ng kanilang ina. Hindi rin mawawala sa kanilang pamilya ang mga anak ni Marjorie na sina Danny, Julia, Claudia, Leon at Erich, pati na rin ang mga anak ni Claudine at ni JJ. Dumating ang mga kaibigan ni Claudine sa industriya para damayan ang aktres sa pagkawala ng ina nito. Namataan ng pamilya niya sa home along Dariles, kung saan present sina Vandolph, Nova Villa, Dang Cruz, Boy Quizon, Smokey Manaloto, Gio Alvarez at Maybelline de la Cruz. Andoon din ang tumayong ikalawang ama ni Claudine sa showbiz noong nagsisimula pa lang siya sa ABS-CBN na si Mr. M. o Johnny Manahan at si Mariol Alberto. Nakita rin ang pamilya ng rumored boyfriend ni Claudine na si Melano Sanchez, kasama ang kanyang kapatid at veteranang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Inilabas din ni Claudine ang letrato ni Melano noong dumalaw ito kay Mommy Inday sa ospital bago pa man ito pumanaw. Dumating din ang kaibigan ng pamilya at dating senador at chairman ng Philippine National Red Cross na si Dick Gordon. Ang kanilang mga letrato ay nasa feed ng IG account ni Claudine at nilagyan niya ng caption na, "In my next lifetime, I would still choose you and Dad to be my parents. It's a privilege to have been your daughter." Sa pagdating nga ng dating mambabatas, marami ang nagulat sa kanilang nakitang eksena habang nasa harapan sila ng casket ni Mommy Inday. Sa unang pagkakataon kasi, ay nasilip ang pagkakaroon ng tila pagkakaayos sa pagitan ng magkapatid na Marjorie at Claudine. Nang mailabas kasi ang video ng pag-uusap nilang tatlo, mapapansin na wala namang tensyon sa dalawang magkapatid habang kausap si former Senator Dick Gordon. Maraming netizens at fans nga ang natuwa sa eksenang ito dahil matagal na nilang gustong makitang magkabati ang mga magkakapatid na madalas nasusulat sa balita dahil sa pagkakaroon ng sibling rivalry. Matatandaan nga na sinabi ni Mommy Inday sa interview ni OG Diaz sa kanya na ayaw niya at hindi niya gustong makitang magkakasama ang kanyang mga anak dahil alam niya na magkakaroon lang ng matinding tensyon. "I don't want my children to be together, just that they do not be against each other. Kasi dugo is dugo. I don't want them to heal kasi hypocrisy yung tawag dyan. Wala may kanya-kanya. I leave it to God. Maybe until something like that happens to one of their family. Wala na sa akin yan. I did not do anything." Subalit sa mga sandaling ito, hindi na nila sinunod pa ang sinabi na ito ng kanilang ina dahil ang magkakapatid na lang ang naiiwang pruweba kung paano na natiling malakas ang loob at matatag si Mommy Inday. Matapos na makita ang pakikipag-usap ni Marjorie at Claudine kay Senator Dick Gordon, marami ang umasa na sana ay kasama nila sa tagpong iyon ang nakatatanda nilang kapatid na si Gretchen. Noong lumabas ang pagpanaw ni Mommy Inday ay si Gretchen kaagad ang unang hinanap at naisip ng mga netizens kung makakadalo sa burol ng kanyang ina. Ang pinakaaabangang pagdating nga nila Greta ay nangyari naman sa Heritage noong isang gabi. Inilabas ng kuya nila na si JJ ang mga letrato sa pagdating at pagdalaw ni Gretchen sa ina sa kanyang social media. Ipinakita niya rito na nabuo ang kanyang magkakapatid na minsan na ring nagkaroon ng alitan. Kasama niya ang kanyang longtime common law partner na si Tony Boy Cojuangco na madalang na ring magpakita sa media. Mapapansin naman na wala nang masyadong bisita sa chapel kung saan nakaburol si Mommy Inday at puro pamilya na lamang nila ang andoon. Wala rin si Marjorie at mga anak nito noong mga oras na yon. Iniisip ng mga netizens na minabuti na rin ng magkakapatid na hindi magpang-abot sina Marjorie at Gretchen sa burol para maiwasan ang kung anumang issue at nang hindi matulad ang burol ni Mommy Inday sa burol ng kanilang yumaong ama na si Miguel noong October 2019.
Matatandaan kasi na isang malaking gulo ang nangyari sa loob mismo ng pinagbuburulan ng kanilang ama nang subukang pagbatiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Gretchen at Marjorie. Ngayon nga na ina naman nila ang kanilang pinaglalamayan. Naibigay naman nila ang respeto na nararapat para sa kanya. Ipinakita rin ni JJ ang ilang litrato nilang tatlo habang nasa harap sila ng casket ni Mommy Inday. At nag-iwan din siya ng mensahe sa caption ng post. I love you both so much. Mom is smiling in heaven. Wish come true for Mom. Thank you, Lord. Dito ay makikitang nakalagay ang ulo ni Claudine sa balikat ng kanyang ate Gretchen. At ang tagpong iyon ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni JJ. Nirepost din ni Claudine ang mga litratong ito sa kanyang social media account. At nag-caption na, Mommy, we're all here. We love you. Matapos naman ang tagpong ito ng magkakapatid, ay nakita rin ang litrato ni Tony Boy kasama si Claudine sa harap din ng casket ni Mommy Inday. Para sa pamilya Barreto, blood is still thicker than water dahil kahit marami na ang away na kanilang pinagdaanan, mananaig at mananaig pa rin ang pagiging pamilya at magkadugo nila. May ilang mga away din kasi ang nangyari sa pagitan ni Gretchen at Mommy Inday noon. Ilang masasakit na salita rin ang nabitiwan ng kanilang ina at nasabi kay Gretchen para lang ipagtanggol ang bunsong si Claudine. Pero sa bandang huli kahit na anong mangyari, mararamdaman pa rin na iisang pamilya ang kanilang pinagmulan. Ganoon din naman si Claudine na nagkaroon ng hinanakit sa ilang kapamilya. Ilang buwan lang din kasi ang nakalipas matapos na mapag-usapan ang tungkol sa banta na nakuha di umano niya sa ilang mga kapatid. At iyon ay ikinabahala niya. Lalo na ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Pero mas pinili ng aktres na maging maayos ang relasyon sa mga ito at napatawad ang mga taong nakagawa sa kanya ng kamalian. Ang isa pa sa Barreto sisters na madalas mapag-usapan dahil sa ilang issues ay nakuha ring kalimutan ang mga hindi magandang kaganapan sa kanilang buhay, lalo na ang mga away nila noon ng ina. Matatandaan na ang pagsasalita ni Mommy Inday sa isang interview ay nagpahiwatig kay Marjorie na ginamit siya bilang damage control para malinis ang pangalan ni Claudine. Matindi man ang sinapit niyang sakit sa pangyayaring iyon, ginawa pa rin niya ang nararapat at sinamahan niya ang ina sa huli nitong sandali. Hinintay ng mga fans si Marjorie na mag-post ng kanyang pag-alala sa yumaong ina, pero natagalan ito dahil pinoproseso pa niya ang pagkawala ni Mommy Inday. Sa bandang huli nagpapasalamat pa rin ito dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang ina na sila lamang dalawa. Ito ang closure na hinihintay ni Marjorie at pakikipag-ayos sa kanyang ina. Kay Mommy Inday na rin naman ang galing na mahal niya si Marjorie at wala siyang galit dito. Kahit nararamdaman niyang she's not enough for her daughter. Kaya naman ang mensahe ni Marge sa nangyaring last bonding nila ng ina ay, They say we don't always get closure in life. Knowing God was calling my mom home, I believe He gave me something even greater, the chance to be with her at her bedside, a grace that allowed me to heal. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.